Hello mga ti! Tara, samahan nyo kaming gumala! For today's video, tayo nga ngayon ay gagala. Pero this time, hindi nga tayo yung driver, kundi tayo nga ay magiging princess passenger. Ang kasama ko pala, itong dalawang Japanese best friends ko. Halos 2 taon ko nga silang hindi nakasama. Buti nga nagtagpo na yung mga schedule namin. Dahil sobrang namiss ko nga tong dalawang to. Kaya kitang-kita nyo naman na sobrang saya naming dalawa. Dito nga sa pupuntahan natin dahil malapit nga to sa dagat. Puro seafood nga yung binibenta nilang pagkain dito. Mamaya na nga tayo pupunta dyan dahil hinahabol nga namin yung sunset. Andito nga tayo ngayon sa Enoshima Shrine. Ang tagal na nga ng last na punta ko dito. Hindi ko nga first time pumunta dito. Pero every time na pumupunta ako, naa-amaze pa rin ako dahil ang ganda nga nung daan na to. Pero nagulat nga ako, may tinuro kasi silang iskinita dito. May magandang view nga raw pag sunset. Medyo naalala ko nga yung daan sa Malate. Ito rin kasi yung iskinita dun sa bahay namin. Ang feeling ko nga dyan, bigla akong nag-teleport sa Pilipinas. Char! Habang bumababa nga, nakikita ko na yung sunset, kaya na-excite talaga ako. Ayan na, malapit na nga tayo dito sa sunset. Wow, sobrang ganda naman. Hoy, hindi ko namang sinasabing ako ha. Char! Tignan nyo naman, buti na lang talaga umabot kami sa sunset. Ang ganda-ganda. Nagulat talaga ako dito sa hidden spot. Kasi hindi ko talaga inaakala na may ganito pala dito. Yung beach nga dito, hindi nga siya yung pangliguan. Parang pang sightseeing lang siya. Ang sarap nga magmuni-muni dito. Yung parang bundok nga na nakikita nyo. Mount Fuji nga daw yan. At chika ko nga rin pala sa inyo mga ti. Wala nga rin palang amoy dito na hindi kaaya-aya. Kaya parang ang sarap din mag-picnic dito habang kumakain kayo. Maya nga, mas nag-dark na yung kulay. Ang ganda-ganda. Itong si Bebe, parang nga siyang natataing bata. Kasi hindi mapinta yung mukha niya. Char! At nagkwentuhan nga pala kami dyan ng mga kaibigan ko. Sobrang saya ko nga sa new chapter nila dahil magiging 3 na nga sila. Sobrang nakakatuwa nga lang dahil nag-give sila ng time para masabi lang yun sa akin. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga sila sa part na yun dahil kahit busy kami sa kanya-kanyang buhay, naalala pa rin nila na i-share yun sa akin. At syempre, sobrang excited na rin ako. So dito nga, walang mga ninong at nina. Basta yung friendship namin, sobrang genuine lang talaga. Kaya masasabi ko talaga na thankful ako nakilala ko silang dalawa. Masamiya, arigato, mata asobone. O siya, tama na nga yung drama. Habang naglalakad nga, nakita namin tong cute na aso na nakadamit pa. At dahil gutom na nga kami, naghanap na nga kami ng restaurant na makakainan. Sila na nga lang pinapili ko. Kasi dati hindi nga ako kumakain ng sushi. Kaya hindi ko rin alam kung saan yung masarap na restaurant dito. Itong tuna katsu set nga yung pinili ko. Meron na nga tong misoshiru, salad, at shirasu rice. Kikita nyo nga may puting isda lahat ng in-order namin dahil ito nga yung famous dito sa lugar na to. Tara, tikman na natin. Fresh naman. Time ko nga lang kumain itong tuna katsu at sobrang nasarapan talaga ako dito. Pero ito si Bebe, hindi niya nga nagustuhan yung salmon dahil medyo matigas raw. Katapos nga kumain, dapat nga uuwi na kami. Kaya lang bigla nga kami tinanong nitong kaibigan ko, gusto pa raw ba namin mag-road trip? At kung wala daw kaming pasok bukas? Nasakto naman na wala kaming pasok bukas. Kaya ayan, pumunta naman kami dito sa Yokohama. Pagdating nga namin, may pa-pre-movie sila dito. Pero dahil patapos na nga, hindi na namin pinanood. Nadaanan pa nga kami ditong event. Kaya lang pagdating namin, tapos na pala. Yokohama Beer Festival nga to, mga ti. Katapos nga namin mag-ikot-ikot, umuwi na rin kami dahil nga late na. Nung pauwi nga, nadaanan pa namin tong Cosmo World. Yun lang for today's video. Bye-bye! I hope you enjoyed this vlog. Thank you for watching. それじゃあ、またね! Bye-bye!